Welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. Bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Jenny Tabuso. Ang sabi niya, Sir, tanong ko lang po sa iyo bakit mas mahal minsan ang pocket pistol sa mas malaking pistol? Okay, so ang sabi niya minsan, ibig sabihin hindi lahat. Hindi lahat ng maliliit ay mas mahal. Meron din minsan ay mas mahal naman yung mas malaki at mas mura yung maliit. So alamin natin kung bakit. So bago yan ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil yan ay umabot na tayo sa 47,300 plus na mga subscribers. At maraming salamat din do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nadadagdagan naman yung ating revenues na kung saan ang ating kita sa YouTube channel ay tinutulong natin doon sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent na ating mga beneficiaries. At maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Tumawag po kayo dyan o mag-message kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries. Kagaya ni Aljon Diting at Jubit Francisco para kayo'y mapasalamatan. At ganyan din maraming salamat kay Sir Noli Peace America sa pagpapadala naman sa ating premier videos. Malaking tulong sir yung mga pinapadalang tulong sa ating mga beneficiaries. Okay, punta na tayo sa katanungan ni Jenny Tabuso. Okay, unang-una, hindi yung size ang nakakapagmahal o nakakapagpamura sa sa presyo ng mga pistol. Yan ay ang aking pagkakaalam diyan ay yung mga materials na ginamit. Kaya nga yung mga paltik ay mas mura dahil ang materials ay hindi natin alam kung saan kinuha. Ang kalimitan nga diyan mga mumurahing materials dahil nga mura ang bintahan. Di siyempre mura ang mga materialis na gagamitin kasi malulugi kung mas alangan namang mahal ang materialis tapos ibibita mo ng mahal pa. So yan ang isang faktor, yung materialis na ginamit. At ang isa pa diyan ay yung pagka-customize. Meron kasing mga small handgun na mas customize at saka kung mga yung mga inilagay na mga gadget o mga burluloy, merong kasing nilalagyan ng mga laser o nilalagyan ng mga optic, nilalagyan ng mga red dot, yan ang mga nakakamahal dyan, yung mga accessories na nilalagay. At ang isa pa dyan ay siyempre yung brand ang kinamamahal. So, ang unang-una dyan na nakita kong mahal ay itong mga maliliit na ganito. Ito ay Smith & Wesson. At kaya ito ay mahal dahil ito ay, hulaan ninyo, Airlight ito, napakagaan. At kung titimbangin natin ito, ay sa kilo ay ano lang 315, hindi man 315 ano lang ito. Tawag dito grams. 315 grams lang. 3.15. Wala pang kalahating kilo ito. Wala pang kalahating kilo sa gaan. Tingnan natin sa sa pounds kung ilang pounds ito. Ito sa pounds Sa pounds ito ay mahigit lamang na kalahating pounds, 0.67 pounds lang. Napakamahal. At kaya ito, isa pa dito, ang kinaganda nitong ganitong mga maliliit ay yung pang-concealed.
magaan na, maganda pang i-concealed. So, kaya ito ay mas mahal. At ang unang-una dito ay ang materyales nito ay, hulaan ninyo, ito ay titanium. Titanium ang materials nito. Kaya ito ay mahal. Tingnan natin kung ano nakasulat dito sa babaklasin ko. Pag ito ay nakabigat lang dito, itong rubber na grip eh. At titingnan pa rin natin kung mga ano pa yung mga baril na ginamitan ng titanium. Kaya mas mahal. Ayan o, ito ay airlight. Ayan o, airlight. Kaya magaan talaga ito. So, ang gandang pang ano nito, pang concealed ito, pang concealed carry. Pang backup, kumbaga. So, ayan ang isa sa talaga nakakamahal sa mga handgun. Itong materialis. So, ayan. At tingnan natin kung ano yung mga mas mahal na mga mas mahal na mga, ang sabi dito ay pistol can be made with titanium in their frames, cylinders, and sometimes other components to reduce weight and improve durability. True titanium is not physically used for the barrel due to concern. Pero ito ay ang barrel nito, ang loob ng barrel nito ay hindi man titanium. Kasi nga ang barrel ay hindi pwedeng purong titanium. Yung labas lamang ng barrel ang titanium. Yung manipis na bakal sa loob ay bakal, hindi man steel, hindi man titanium. Kasi nga ang sabi dito ay hindi ginagamit ang titanium sa barrel dahil sa titanium is not typically used for barrels due to concern about heat and barrel wear from firing. Example include the Smith & Wesson, ito na yun, 340 DP's titanium cylinder and Smith & Wesson, merong Smith & Wesson 340 DPS titanium cylinder. Meron pang isa, titanium cylinder. At merong ito ay halos itong model na ito ay halos pure na ito eh. Tingnan ko ang model nito. Smith & Wesson. Basta ang model nito ay airlight. Hindi nakasulat dito sa Google. Airlight ang model nito. So, ang sabi pa dito ay meron pa rin Wilson Combat. Meron Wilson Combat CQB pistol with titanium frames. Yan, Wilson Combat. Hanapin ninyo, Wilson Combat CQB pistols with titanium frames. Yan. At sabi, while titanium offer high strength to weight ratios. Yan. Kaya ang eroplano ay ang kalimitang materialis niyan ay titanium sa aking paniniwala dahil nga yan ay magaan. Okay? So, kung i-research natin, marami talaga ang pinagagamitan ng titanium na para gumaan. Kaya special itong materialis na to. Examples of titanium pistol, Smith & Wesson revolvers. Ito. The Smith & Wesson DP, Smith & Wesson 340 DP and the Smith & Wesson 432 use titanium cylinders to significantly lower the overall weight, making them ideal for concealed carry. Okay. Ang talagang purpose ng titanium ay para magaan at pang concealed carry. Yung Wilson Combat naman, 1911, meron din. Wilson Combat 1911. Some Wilson Combat pistol features titanium frames. Frames ang titanium. Yun din, to reduce weight while maintaining durability. Reduce weight at para mapanatili yung kanyang tibay. Bill's custom frames.
The company builds custom pistol with titanium receivers for a lighter, more carry-friendly firearms with reduced felt recoil. Ayun pa. Builds custom firearms. Why titanium? Okay. So, yan. Yan yung mga, tingnan natin kung may price ito. Okay. At ang pinagagamitan pa ng titanium ay mga small parts kamukha ng firing pin. Sabi daw, sometimes smaller internal components like firing pins are made of titanium to reduce their weight, increasing the speed and responsive of the action. Yan. Mga firing pin, may mga titanium na rin na firing pin. So, yan ang mga At ang sabi dito, ang isa pang katangian ng ng titanium ay about sa heat. Hello. Hindi, hantap mo. Hantap. Okay. Saglit lang. Para matapos yung problema ito. Okay. Hantap ko rin. Gagawa lang ng video. Sige. Okay, ang isa pang katangian ng titanium ay sa heat conductivity, sa tungkol sa init. Titanium is poor conductor of heat. Ibig sabihin, hindi gaanong nag-iinit. Poor, ang sabi ay poor conductors of heat. Okay, sa init, hindi masyadong nag-iinit. Which can be contribute to issues in barrels and expenses. Extremely heat from gunpowder. Ayun. So, ayan, titanium is poor. Ibig sabihin ng poor ay mahina. Ulitin ko lang ha. Nagkamali ako. Ang ibig sabihin nito ay ang conductor ay mahina sa init. Kaya hindi ginagamit sa barrel. Sorry ha. Namali ako ng unang pagkaintindi nila. Correct me if I'm wrong. Kasi ang sabi dito, titanium is poor conductor of heat. Ibig sabihin, ang titanium ay mahina sa init. Kaya ito ay hindi rin ginagamit sa barrel. Pagpasensyahan ninyo, talaga nagkakamali tayo. Which can contribute to issue in a barrel. Ayun. Kaya nagkakamero ng issue sa barrel. That experiences extreme heat from gunpowder. Ayun. So, yan pang isa. So, where titanium is available option sa frame, titanium frame can significantly reduce pistol weight without compromising structural. Sa mga frame ay nakakabawas ng bigat at hindi nakukompromiso yung kanyang structural integrity. Okay, kumbaga yung tibay niya at yung kanyang build. Sa cylinder and revolvers at titanium cylinder o sa mga bola ng revolver and revolvers at titanium cylinder is an excellent way to shed pounds as seen in the Smith & Wesson airweight models. Ito na yung airweight models na sinasabi. Small parts, yun, sinabi ng small parts sa mga titanium, yung firing pins. Ayan. So, hindi ko nakita yung price kung magkano. Okay, saka na natin na ano yung price. At sabi dito ay focus on concealment. Nakapokus ito sa pagkukonceal. For some companies, especially in the macro compact the pocket pistol market, developing advanced, reliable, and comfortable small format firearms is a complex and specialized endeavor, leading to premium price points for this high performance concealed carry option. Isa pang option ay pang carry. Ito na yung price. Ito the standard, ito, tingnan natin yung price The standard
P65 can be 500 to 600 pistol, which more expensive upgraded version exceeding 1,000 features like extended magazine features. Hindi masyadong malinaw. Wala nakadugtong, naputol. Okay, so yun ang yun lang ang pinakang importante do sa mga sinabi ko. Hindi ko na ulitin. Siguro naman ay naunawaan ninyo yung mga sinabi ko. At sana may natutunan din tayo dito about sa mga materials, especially dito sa mga titanium, kung bakit may mga titanium na mga pistol. Okay, maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din sa nagtanong kay Jenny Tabuso at may natutunan tayo sa kanyang katanungan. Okay, thank you very much. At shout out dun sa ating mga community spotlight. Shout out kay Reg Ferns. Meron kang 82 engagement. Shout out kay Eddie Garcia. Meron kang 4 na engagement. Shout out kay Kristen Lee. Meron kang 57 engagement. Shout out kay OFW Palaboy. Isa pa rin ang yung engagement. Shout out kay GR10. Meron kang kay Chudoski. Meron kang 55 engagement. At shout out na rin sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo ang aming Papa Burger dyan. Mura lang. Buy one take one sa halagang 40 pesos. At marami pang pagkain kayo mabibili dyan. At panoorin ninyo yung ating pagpapakain ng burgers o pagbibigay ng burgers sa mga bata sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ang matatagpuan po ninyo ito doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Maraming salamat po. God bless.